Mga kapuso, hindi po biro ang malayo sa mga mahal sa buhay ngayong Pasko. Tulad na lang po ng mga kababayan nating overseas Filipino workers. At sa programang Kape at Balita ng GMA News TV kanina, muli pong pinagbuklod ang mga nagkawalay na magkakaanak sa pamamagitan ng video chat. Ang madamdaming Christmas reunion sa mainit na balitang hatid ni Cedric Castillo. Tuwing Pasko, maraming kababayan tayo ang nangungulila sa kanilang mga mahal sa buhay na nawalay dahil sa pagtatrabaho sa labas ng bansa. Tulad na lang ng nararamdaman ng magkakapatid na Gonzaga na ipinagdiriwang ang unang Pasko na malayo sa kanilang ina. Sa balitaktakan sa programang Kape at Balita kanina, aminado ang magkakapatid na Veronica, John J. at Joseph na miss na nila ang kanilang inang nagtatrabaho sa Brunei. Malungkot kahit na may party dun sa amin, sa compound namin. Pero hindi po rin may iwasan na malungkot kasi nga, first time namin na hindi namin kasama yung mama namin. Malungkot po. Kasi po pag bumibili po kami regalo, lagi po siyang kasama po. Tapos lagi po siya naglulutan at na po namin. Tapos yung sa party po kahapon, wala po siya. Kaya naman nagsilbing tulay ang programa para pagbuklorin muli ang mag-iina. Makakasama natin, sa pamamagitan ng Scott Virginia Gonzaga, ang kanilang ina, na nagtatrabaho bilang isang babysitter sa Brunei. Kumusta pang ang Pasko ninyo na hindi kapiling ang tatlong chikiting? Malungkot kasi ako lang yung dito, Pinay. So kumain kami sa labas kagabi. Yun yung pinaka-gift sa akin ng amo. Aminado naman si Virginia na labis niyang namimiss ang kanyang mga anak lalo na ngayong Pasko. Ano una niyong na-miss ngayong unang Paskong wala kayo dito sa pamilya ninyo? Siyempre mga anak ko. Tapos kung pag ganitong time, busy ako sa pagluluto. Tapos yung pagbibili ng mga gift. Yun yung mga namimiss ko. Nakakamiss ka lang. Siyempre nakakapanibago. Pasko, wala ka sa piling namin. Nakakaingit lang sa iba na yung kasama nila yung buong pamilya nila, masaya sila nagdiriwang. Tapos samantalang kami lang, si Lola lang kasama namin sa bahay. Tapos sila lang po ni ate yung gumagawa. Nakakapanibago lang, ingat ka na lang dyan palagi, Matas. Yun lang, I love you. Thank you. Ganun talaga. Ayaw ko umiyak, sa totoo lang. Kasi hindi nila ako nakikitang umiiyak. Never nila ako nakitang umiyak. So, dito lang. Masakit kasi. Mahirap. Kasi nandito ako. Basta mahirap para sa akin na wala sa tabi yung pamilya ko, yung mga anak ko. Naghandog pa ng kanta ang kanyang bunso bilang pamasko sa ina. Ikaw ang bigay ng may kapatugon sa aking dasal. Sa kabila nito, isinasakripisyo niya ang pagkakataong makasama niya ang pamilya para sa kanila na ring kinabukasan. Basta bilin ko na lang sa kanila kahit maghirap ako dito, mag-aral silang mabuti, tapos magpakabait sila. Tapos, pasensya na lang talaga kung pinapadala ko, mali eh. Yun lang yung sa akin. Ingat kayo palagi. Sa huli, nagbigay naman ng mensahe ang mga bata para kay Virginia. Thank you sa lahat ng binibigay mo sa amin sa love, sa care. Pagbubutihan ko yung pag-aaral ko para sa'yo, para matupad yung gusto mong pangarap ko. Nakakamiss ka kasi talaga. Yung kulitan natin lagi sa bahay. Tapos pagbubutihin ko na yung pag-aaral ko, papakabait na din ako. Tapos, ingat ka dyan palagi. Merry Christmas and I love you, Ma. Thank you, Ma, sa lahat-lahat. Tapos po, sana po sa pagbalik mo dito, maging maayos ka po. Tapos, dyan po sa Brunei, maging malakas ka po, malusog. Sana po, sa bawat
pagsubok po dyan, maging inspirasyon niyo po kami. Sa kabila raw ng mga sakripisyo ni Virginia, masaya na siya kung makikita ang kanyang mga anak na lumaki ng tama. Kahit mahirapan ako dito, basta makikita ko na nag-aaral silang mabuti, mabait sila, and then iwas sa barkada. Basta yun lang, mag-aral. Kahit mahirapan ako dito, may makita lang akong resulta, masaya na ako. Cedric Castillo, GMA News.